Let us open our Bible on Psalms 119, verse 57. Praise the Lord. Thou art my portion, O Lord. I have said that I would keep thy word. Napakahalaga na sa buhay natin, sa buhay mo, sa buhay ko, sa bawat isa sa atin, ang ating portion ay ang Panginoon Diyos. Pag sinabing portion, that is your part. So if the Lord is your portion, whatever God intended for you, that will be yours. Ihatag yun na sa imo ha. Kung sa ito gi-intent sa Diyos, para nimo, yun yun ang ihatag if He is your portion. So, napaka-importante na talagang siya tapat ang ating maging portion. But, sinabi dito, if you claim, acknowledge, consider that God is your portion, sinabi dito, I have said that I would keep thy words. So, matawag itong covenant. Gagawin ng Diyos yung portion na ibibigay sa iyo if you keep His word. He will keep His promise to you if you will keep His words. So, napakahalaga po nito. Basihan naman natin ang nasa langit at nandito sa lupa. Ito naman talaga ang sistema ng Diyos. Ang daming mga pinangakuan ng Diyos sa people of Israel, almost 2 million or more than 2 million. But how many of them were able to obtain the promise of God? Kunti lang from the original. Yun lang nag-keep ng kanyang words. Si Adam and Eve, God promised them eternal life. Pastor, nakasulat ba yan na God promised eternal life for Adam and Eve? Yes. Ano pala yung tree of life that is being prepared for them? There is due time for them to obtain that eternal life. Kaso hindi man sila nag-keep ng word ng Diyos. So nagkaroon ng breach of promise. So isa itong malaking palaala sa buhay natin. Minsan sabihin ng mga tao, uy, nabudol ka na ni Jesus. Anong nabudol? Bakit sabihin mong nabudol? Kasi masyado ka ng espiritual. Masyado nang malayo yung pananaw mo. Lagi ka na lang nagsasabi, kaharian ng Diyos, mag-invest doon. Kaharian ng Diyos, yun ang unahin natin. Nabudol ka na ni Jesus. Kasi lahat ng mga sinasabi ni Jesus, yun din ang mga bukang bibig mo. Saan mas maganda? Ma-convince ka ni Jesus o mag-convince ka ng sinungaling? Di ba? Saan mas di ba sabi ni Paul na for me to preach the gospel of Jesus Christ, it is foolishness. Foolishness para sa karamihan. So, whose fool are you? Saan ka ba na-obsess? Sa kasinungalingan ng dyablo o sa katotohanan ng Diyos? Mas maganda na lang yung dito tayo sa katotohanan. Na kung ano yung mga sinasabi ni Lord Jesus Christ, we follow through. We believe. Pag sinabi yan na siya yung portion mo, lahat ng mga sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, they are true and faithful. And He proved it in heaven as well in earth sa lahat ng mga nag-keep ng kanyang words. Kaya napaka-importante na sabihin man ng mga tao, oy, nabudol ka na ni Jesus, oy, masyado ka nang mapapaniwala kay Lord Jesus. So what? He is the truth. He is the life. Nobody can go to heaven, to the Father, but by Him. O di, lubos-lubosin na natin. Amen? Praise the Lord. Naniwala naman lang tayo kay Lord Jesus Christ. Huwag mo nang pag-alinlanganan. Tatawanan ka man ng mga tao sa sanglibutang ito. Kaya nga, binansagan kami ni nanay, tatay, nung hindi pa yan sila na-enlighten. Hoy, Chito, Edith, sumusubra na kayo. Lalampas na kayo niyan sa langit. Yun ang kanilang, yun ang kanilang, the way they brand us.
But the truth, we just follow after what Jesus is teaching us. Kaya, pag-portion natin ang Panginoong Diyos, you have to keep His words. Tapos, kung mag-keep ka na sa Kanyang words, expect you will be persecuted. Kaya nga sinabi diyan, they that will live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Hindi ka naman maging godly if you are not keeper of the Word of God. Mag-suffer ka talaga ng mga persecutions. But you have to suffer it. Huwag kang ma-move sa mga bagay na yan. This is not a small thing. If God is your portion, this is not a joke. Kaya nga minsan nag-preach ako doon sa Puninaria. Tinanong ko yung mga tao, sino nga yung namatay doon sa Amerika na drug overdose? Bago lang. Kasama niya si First Lady Lisa Marcos. May mga sumagot doon na acquainted nila yung story. Ay, si Tantuko. Di ba maraming nanghinayang doon, namatay, bata pa? Kasi siya yung heir ng Rustans. Rustans, that is the first supermart na napakasikat noon. Panahon pa yan ni Imelda. Kasikatan pa ni Imelda Marcos at saka ni Ferdinand Marcos Sr. Rustans, pinakamalaking supermart sa Makati. Rustans, pinakamabangong supermart ng mga elite people or mga first class na mga tao, mga mayayaman. Wala pang SM noon. Siya yung ano noon, supposed to inherit. Ang tao, bukang bibig, sayang. Tapos nanong ko yung crowd after that. How about us? Are we not heirs of the kingdom of God? Shall we not think of our value? How valuable we are? So wag nating sayangin ang pagiging mga heirs of His kingdom. But you have to keep His word. Amen? Praise the Lord. So keeping the word of God is the most valuable and precious becoming you are. Gusto ka maging precious? Gusto ka maging valuable? Na ikaw yung iridiro ng kaharian ng Diyos? He must be your portion. Siyempre, pag sinabing heir ka, i-claim mo yung portion mo sa parent mo. O ganun din, the same. If God is your portion, meaning to say, you're going to inherit what is belong to your Heavenly Father. Ay, napaka-importante ito. Ang importante nito, we keep His word and we have to maintain it. Kaya nga, from faith to faith, from strength to strength, kailangan i-maintain. Now, sino makapag-maintain nito? Siya pa rin, ang Diyos pa rin. So, anong ginawa ng Diyos para ma-maintain natin itong kapalaran? Anong kapalaran? Ang daming kapalaran sa mundong ito. Hindi lahat naging blessed. Marami ding mga miserable ang buhay. Kasi ang buhay man nila, mayaman man o pobre, less God, walang Diyos. Hindi nila naging portion ang Diyos because they do not keep the Word of God. So, sino ang maka-maintain sa ating kapalaran? Being heirs of His kingdom. Siya yung portion natin, kumbaga pa. Ang Diyos. How He did it? Paano niya ginawa na ma-maintain natin ito? Sabi ni Lord Jesus, ang tao di lang mabuhi sa tinapay kundi sa pulong sa Diyos. So, He is referring to the life of the soul by the Word of God, which is life eternal. So, you want to maintain your lot, you want to maintain your portion, na ang portion mo ang Panginoon, let God maintain it for you by the Word of God. Praise the Lord. Basahin natin ang Psalm 16, verse 5. Praise the Lord. The Lord is the portion of mine inheritance and of my cup. Thou maintainest my lot. Yes. The Lord is the portion of my inheritance and of my cup.
Thou maintainest my lot. See, gusto mo na ma-maintain yung lot mo, or yung kapalaran mo, or yung status mo bilang heir, or bilang siya yung portion mo, bilang siya yung inheritance mo. Let God maintain it for you. Now, how? Ito na, salita ng Diyos. So that we can keep His word daily. Para makip natin ang kanyang word daily, daily, daily. Daily talaga. Minsan, darating ang panahon, time will come, this flesh and heart of ours will fail. Pag sinabing mag-fail, how the doctor declare Tita Blessy that she is already dead. Sabi pa ng mga pamilya, sabi ni Lalay sa akin, yung anak ni Tita Blessy, Pastor, igo lang dyan ko, gipaligo ni Mama. O pa ko na magligo, nagkomosyon na dito sulod. Pagawas na ako, akong gitanaw si Mama. Wa na ako na human og ligo, naghapbat na lang ko, kaya nagdali ko. Pagtanaw na ako, zero na ang iyang heartbeat. That is an indication of being dead. So, when our heart and flesh shall fail, don't worry. Praise the Lord. It's not all over. Hindi lahat tapos na. Bakit? Basahin natin. Psalm 73:26. Praise the Lord. My flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever. Yan. Praise the Lord. If life, the first life, will be done, remember there is second life for you. And the second life for you, that is eternal, that is forever. That is why Jesus said, don't be afraid nor be scared of physical death. Kayo matakot? Huwag kayong matakot. Ay, kita mo naman yung mga disciples niya, how they were able to face their martyrdom. Paano nila hinarap without fear? Because nakatatak na sa isip nila, physical death is not the issue. The issue is your soul, kung saan yan papunta. Now magtaka ka, my flesh and my heart faileth, pero meron pang another heart, meron pang puso na isa. But this heart is not physical. Pag sinabing heart, that is something like feeling, emotion. Yung kaluluwa natin ang nagdadala ng totoong emotion. Amen? Praise the Lord. Yun yun. Yun ang totoong nagdala ng emotion. Kaya, praise the Lord, my flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever. Second life. There is second life for all who keep His words. Pero sa mga hindi nag-keep sa Word of God, wala nang second life. Meron pero second death. Nasa Bible yan. Kaya sa buhay natin, if you claim that God is your portion, you must keep His word. And let God maintain your lot through the word of God. Don't stop in the word of God para mapatuloy yung buhay mo sa spiritual mo. Then, habang nandito pa tayo sa sanglibotang ito, ilagay natin yung hope sa Kanya. Alam mo yung hope? You are expecting something from someone. Tayo, yung hope natin, doon natin sa Diyos ilagay. Kasi kung sa tao natin yan ilagay, ang tao talaga, sadyang may failures, meron limitations. They might promise, they might commit commitment to you, but they cannot fulfill 100%.
Kaya sa buhay natin, if God is our portion, let us put our hope in Him. Amen? Praise the Lord. Yan ang dapat natin gawin. Basahin natin. Lamentation 3:24. Praise the Lord. The Lord is my portion, saith my soul. Therefore will I hope in Him. Yes. Diyan ka mag-hope sa Kanya. So kung diyan ka mag-hope sa Kanya, doon ka tumawag sa Kanya. Doon ka mag-obey sa Kanya. Doon ka mag-pray sa Kanya. Gawin mo yung according to His pleasure. Gawin mo yung Word of God. Tuparin mo, i-apply mo sa buhay mo. Tapos claim mo siya, He is your portion. Siya, sigurado yan. Hindi magpi-fail ang Diyos sa buhay mo. Makapagsabi ka talaga, great is thy faithfulness, O Lord, unto me. Talaga, totoo talaga ang Diyos. He is really true and faithful. So, the Lord is my portion, saith my soul, therefore will I hope in Him. Dito man sa sanglibutan, what can we hope from Him? Anong maasahan natin sa Diyos? Yung kanyang mga salita na pinangako. If you keep His words, lahat ng kanyang ipinangako na salita, gagawin niya yan sa buhay mo. Not unless you will not keep His word. So, ano bang sinabi ni Jesus? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. You hope for it from Him. Asahan mo yan sa Kanya. Paniwalaan mo yan sa Kanya. Praise the Lord. Ay sigurado, mangyayari yan. By hook or by crook, kumbaga pa sa mga istorya dito sa sanglibutan. At saka, aside from that, bigyan din tayo ng Diyos. Alam mo kasi, pag ikaw ay nasa kaligtasan, you are vulnerable of the attack of Satan. Para bagang ikaw, bilyonaryo ka o trilyonaryo ka. Vulnerable ka sa kidnap, vulnerable ka sa inggit, vulnerable ka sa mga competitors. Talagang kung maaari lang, ganunin ka na. Kung maaari lang, lampasan ka. Yung bang mga ganun ba? Alam mo naman ang mundo. So, kung ikaw ay nandyan sa iyo yung blessedness because God is your portion, sino ngayon ang other party na merong feeling na envy, merong feeling na galit? Di ba si Satanas? Na hindi natin nakikita. So, as we keep His words, mapupustro yung pangako ng Diyos sa buhay natin, both temporal and eternal. Merong magre-react na kaaway natin na inggitiro. Merong magre-react na kaaway natin na walang ibang objective sa buhay natin is to kill us, to destroy us, to steal what is due to us. So we need protection from God. Pero huwag tayong magbahala. As you keep His word, God will make package for you, not only to inherit His kingdom, habang nandito ka pa sa sanglibutang ito, He's going to protect you from the attackers. Ganun ang Diyos, kumpleto yung kanyang ibibigay sa atin na privilege. Hindi you are bound to inherit the kingdom of God, you are bound to inherit His promises habang nandito ka sa sanglibutang ito, and yet He cannot protect you? No, hindi ganun ang Diyos. Package. Kaya tayong proteksyonan ng Diyos. Kaya niya tayong i-defend mula sa mga attackers. Yan ang kasarapan sa Panginoong Diyos. Amen? Praise the Lord. Wala talaga tayong, kaya nga, kung mag-awit tayo ng great is thy faithfulness, may imagine ko talaga yung lahat ng kanyang pagtatapat sa mga pangako niya. Napakalaki, napakadakila. So, vulnerable ka sa attack ng kaaway natin na hindi nakikita. At saka meron ding attack sa mga nakikita. Kasi ang kaaway natin, number one, yung hindi nakikita. Minsan, may mga tao din na gagamitin ng dyablo. Kung hindi man gagamitin ng dyablo, yung nature nila na flesh, kikilos against you. But still, God can protect us from
unseen or invisible attackers and visible attackers. Kaya niya tayong ipagtanggol. Amen? Praise the Lord. Basahin natin. Psalms 132, 17 hanggang 18. Praise the Lord. There will I make the horn of David to bud. I have ordained a lamb for mine anointed. His enemies will I clothe with shame, but upon himself shall his crown flourish. Yan, na-mention dito ang his enemies. Unahin natin yung verse na 17. There will I make the horn of David to bud. Alam mo yung horn? Ano bang mga animals dito na may mga horns? Lamb, goat, deer. Ano ba yung purpose ng horn na yan na ginawa ng Diyos sa kanila? That is for their defense if someone will attack them. And that is also for offensive if it is necessary for them to retaliate. Now, ganun din sa buhay natin. May kaaway tayo eh. At ang kaaway pa naman natin, seryoso. Seryoso yan. Hindi yan nagbibiro. Pag patayin ka niyan, papatayin ka talaga niyan. Pag ikulong ka niyan, ikukulong ka talaga. Naka-state yan sa Isaiah chapter 14, yung kay Lucifer. He will not let his prisoners go. So, seryoso si Satanas. Kaya, dapat tayo rin, lalong higit pang seryoso sa Kanya. Pero salamat tayo sa Diyos dahil God will make us horn. And that horn shall bud. Magsanga-sanga yan. Para hindi makalusot yung kaaway. Tapos yung, meron pang lamp, meron liwanag pa. Maganda, may liwanag pa. I have ordained a lamp for mine anointed. His enemies, ito na, kaaway, mga kaaway, will I clothe with shame. Papahiyaan ko yung mga kaaway nila. They will never succeed against my anointed. But upon himself shall his crown flourish. Ibig sabihin yan, yung katagumpayan is being acquired, withhold, and maintained. Kaya nga, sabi dyan, God will cause you to triumph. Not sometimes, but always. Yan na yan. Amen? Praise the Lord. So, saan pa tayo hahanap ng privilege if you keep His words? Wala na. Wala nang makakahigit sa mga privileges, sa mga favors, sa lahat ng mga blessings ng Diyos. The keeping of the Word of God, that is the maximum that can God grant sa buhay ng tao. Kasi iyan yung pinaka hinahanap ng Diyos sa atin. Minsan ito si Awi saka si Minmin, meron yan silang laruan na unicorn. Alam mo yung unicorn, yung kabayo na mataas yung ano. Hindi pa makalapat yung kaaway, matusok na yung kaaway. Ganun yung gawin ng Diyos sa atin. Maliban yung maraming sanga-sanga, nagbabad yung ating horn, meron pa yung isa lang pero matulis, mahaba. Basahin natin yan. Psalms 92 verse 10. Praise the Lord. But my horn shalt thou exalt like the horn of an unicorn. I shall be anointed with fresh oil. Yes. But my horn shalt thou exalt like the horn of an unicorn. I shall be anointed with fresh oil. O, diba? Napaka talas ng ating sandata to face. Now, what is unicorn? So, ipalagyan na lang natin that is for offensive part of that animal na na-mention. So, sa ating buhay, God gave us the whole armor of God. Ano ang offensive? Lahat puro defense. Helmet for defense, breastplate for defense, shield for defense, loins for defense, shoes for defense. But the sword, the Word of God,
is the only defensive. So yan, yun na yung Word of God. Sword of the Spirit. Yun yung pang-attack natin sa mga tukso, sa mga pagsubok, sa buhay natin na hindi sila makahawak sa atin na i-withhold yung ating pagpatuloy sa pag-keep ng kanyang Word. Praise the Lord. Wala namang ibang motive ang diablo na sa buhay natin, kundi pigilan tayo magsunod sa kanyang salita. Urago katong unggoy o kung bao ba to? Unggoy o bao. Ang unggoy, iyang dakop ang bao. Nya sige hangyo ang bao, nga buhi lagi ko. Ang unggoy di gud mo tuo kay gusto gyud niya saktan ang bao. Niingon man ang unggoy, di ta kabuyan. Labay ang taka dito sa sapa. Huna-huna ang bao. Wa siguro kabalo ning unggoyan nga dikto man ko nagpuyo. Ay reverse ko anak ko ni psychology. Ayoko ilabay sa sapa, kay mamatay ko. Dikto. Perting na-deceive ang unggoy, gilabay niya ang bao sa sapa, kay mamatay lagi daw ingon sa bao. Wa siya kabalo nga dikto day siya mabuhi. You see, kaya si Satanas, wala na siyang ibang motive sa atin na pigilan tayo magsunod sa kanyang salita kasi alam niya mabubuhay tayo dyan. Ng buhay dito at buhay sa kabila. O kaya, kailangan natin ng offensive pampatay sa tukso at pagsubok. Word of God. Amen? Praise the Lord. Like a horn of the unicorn. Ano pala yung horn of unicorn? Or any horns? Magbad man o mahahaba man. What is the main purpose of that? Basa. Luke 1:69. Praise the Lord. And hath raised up an horn of salvation for us in the house of his servant David. Yes. That is horn of salvation. Sungay ng kaligtasan. Bakit? Para ligtas ka sa kapahamakan. Sungayin mo yung kaaway mo para siya yung mapahamak. Last verse, basahin natin. Psalms 109:29. Praise the Lord. Let mine adversaries be clothed with shame, and let them cover themselves with their own confusion as with a mantle. Yes. Mabdamitan sila ng kapahiyan at confusion. Wala na. Pag ma-confuse na yung kaaway mo, wala na yung power to kill you. Because sira na yung nila, mindset nila. So, ganun ang mangyayari sa buhay natin. Hindi manaig yung kaaway. Kaya, if God is your portion, you have to keep His word. If you keep His word, you are vulnerable of attack of the enemy. Don't worry. God will lift up your horn as unicorn. God will let your horn bud. And God will put to shame your enemies. Kaya, victory to victory ang maangkin natin. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.